Alam niyo mga kababayan, isa lang ho ang tumatak sa atin diyan sa naging talakayan na yan, itong si Madam Pamela at itong si Sir Marlon. Tandaan ho natin ang sinungaling kaibigan ng magnanakaw. Napakalinaw ho doon sa mga previous pronouncement ni VP Sara. Kaya niya ginawa yung mga programa na yon dahil karamihan o baka lahat ng binibigyan niya ng rekomendasyon diyan sa DSWD na dapat mabigyan ng tulong nitong ahensya na to, bumabalik daw ho sa Office of the Vice President. Ngayon, gusto kong hingin ang mga punto de vista ng ating mga kasama dito sa PHFD para hindi lang naman ho tayo ang pumulbos dito kay Rex Gatchalian. Pati yung mga manunood, yung mga kasama natin dito sa PHFD, kung sakaling maligaw sila dito sa video, maramdaman ho nila ang saloobin ng ating mga kababayan dito sa issue na to na sinungaling. Ayun na nga mga kababayan, bago ho tayo dumako dyan sa naging talakayan na yan, nitong si Madam Pamela at nitong si Sir Marlon, dito tayo kay Sir Mindabogs. No? Dito ho tayo. Ito ho, matindi na naman ho to. Nagurgur ho ang isang estudyante. Inagawan ng cellphone tapos ho ginurgur. Sabihin nyo ngayon kay PH Update na hindi related sa illegal na droga yung krimen na nangyari na yan. Pag ho, ito. Yan ho, mga kababayan. Pag ho yung mga praning na yan, wala na ho silang pangsundot sa kanilang bisyo kung ano-ano na hong pumapasok sa utak nila. Kaya tayo ho galit na galit sa ipinagbabawal na droga na yan. Tingnan nyo naman ho, na merong pangarap yan, ang tagal hong pinalaki ng magulang niya yan, tapos gaganyanin lang ng mga adik na yan. Fair yan. Kaya para sa atin, yung pinag-uusapan na quad committee na yan dyan sa House of Representatives, napakalaki yung BS yan, sa totoo lang. Napakalaking BS po yan. Ang nabibiktima ho dito, yung mga inosente, yung mga nagtatrabaho, yung mga batang may pangarap sa buhay. Bakit hindi nyo iniimbestigahan? Bakit ito parang nakapikit ang mga mata ng mga congressman na yan sa mga ganitong klaseng issue na ngayon napakatalamak sa ating bansa? Yun ang di natin matanggap dito habang iniimbestigahan nyo yung war on drugs tatay ito. At pinapapunta nyo dyan yung mga self-confessed drugger at yung mga politiko na nadawit ang kanilang pangalan sa ipinagbabawal na droga at yung mga PDLs na aminadong mga masasama ang kanilang mga budhi. Ito kung mga inosente na walang kinalaman, walang pakialam, malamang sa malamang hindi man narinig yung quadcom na yan, bakit hindi ko sila ang ating protektahan? Imbis na itulak natin yung mga kabalbalan ng mga pinuno ng mga amo nyo dyan sa House of Representatives. Sino bang amo nila dyan? Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Ang amo nila dyan si Tambaluslos. Ang may gusto niyan si Tambaluslos. Real talk. Maglulukuhan pa ba tayo? Walang hearing sa House of Representatives na hindi dadaan sa kamay nitong si Tambaluslos. Pagka sinabi ni Tambaluslos, tigil yung hearing na yan, kahit ano pang gawin, kahit maglapasag ka pa dyan, wala ho kayong magagawa. Lahat ho ng nangyayari dyan, kaya nga kayo ang Speaker of the House Lahat ho ng galaw ng House of Representatives, kailangan ho munang ipaalam dyan kay Tambaluslos. Lahat ho ng galaw na nangyayari dyan, meron hong abiso niya. Ibig sabihin, nagbigay ho siya ng go signal na gawin nyo, babuyin nyo yung mga Duterte, kalkalin nyo lahat, palakasin nyo ang loob ng mga durugista at mga kriminal. Na ngayong mga panahon na to. Sa susunod na mga buwan, lalo ho natin mararamdaman na talagang lumalakas ho ang pwersa nitong mga masasamang loob na to. Kaya ang aking maipapayo ho dito sa PHFD, mag-ingat ho kayo. Mag-ingat ho yung ating mga kababayan. Dahil ngayong mga panahon na to, iba na ho. Iba na ho ang panahon na to. Hindi na ho kagaya nung panahon ni Tatay Digong na pagkagabi, malaya ho tayong makakagala sa kalsada. Yung tipong wala kang takot. Pagka nakakita ka ng pulis, alam mo puprotektahan ka niyan. No offense sa mga pulis, huwag naman ho sana magalit. Marami kong matitinong pulis. Pero ngayon, personally, pag nakakakita ho ako ng pulis, medyo natatakot ho tayo. Medyo lumidistansya pa ho tayo sa totoo lang. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan na ho natin. Pakinggan na ho natin ang mga punto de vista ng ating mga iniidolo dyan sa third floor studio. Shoutout dito kay Madam Pamela at Sir Marlon. Palakpakan naman. Abangan nyo lang ho
sa mga susunod na araw, sana ho, makapanayam natin itong si Atty. Vic at yung mga ano nyo ho, gusto nyo malaman dito kay Atty. Vic. Meron kong ano dito ano tawag dito kay itong si Ma'am Pamela. Sa mga merong gustong itanong kay Atty. Vic Rodriguez, pwede nyo i-send dito kay Pambansang Dalaga, dito kay Sir Marlon at dito kay PH Update. Kung meron ho kayong gustong itanong, i-through video nyo, tapos attorney. Ganun ho yung banat nung kay Madam Pamela. Pero maganda yung idea na yon. At least, pagka-file mo yan, napakarami ng katanungan na masasagot. Lalong-lalo na para dun sa mga kababayan natin OFW. Kasi yung mga OFW na yan, ano ho sila, kumbaga, marami silang nakikitang mga kaganapan sa social media. Pero yung talagang sa ground, hindi ho nila ramdam yung paano dumami yung mga kriminal, yung kung ano na nga ba yung sitwasyon sa mga kalsada, yung safety ng ating mga pamayanan, hindi ho nila alam, nasa malayong lugar sila. Kaya through social media, tanong ho natin dito kay Atty. Vic Rodriguez kung yung mga concern natin, yung mga gusto nating malaman kung sakaling maupo siya ng pagkasenador, kung anong gagawin niyang aksyon, kung ano yung mga galaw na gagawin niya dyan sakaling maupo. Ito na ho, itong si Sir Marlon at si Madam Pamela. Okay? Maraming salamat. Loud and clear. Janita Lagria. Ano ang gusto mo sabihin dyan sa mga maraming sinungaling sa gobyerno ngayon, Marlon? Meron na back to you, Rex. Unang-una yan, ay nandyan yan sa 10 utos ng ating Alam ko, ikasyap yun pa. kasyap. Ang sinasabi ay, Huwag kang magsabi ng hindi totoo laban sa iyong kapwa. And, at sa pagka sinungaling ka, ang sinungaling ay kapatid ng kawatan. Yung kapatid ng kawatan, kaibigan niya mga bangag. Magkakasama ho yung mga yan, magkakatropa yan. Yung mga sinungaling, yung mga magnanakaw, yung mga nagpupulburon, isang grupo sila dito sa administrasyon na to. Kaya para doon sa mga naniniwala sa One News, yung mga naniniwala sa mga mainstream media, naku po, hanggang sa ngayon, nasa ilalim pa rin ho kayo ng pambubudol ng administrasyon na to. Gising na ho kayo dahil yaang bangkang sinusuportahan nyo at iniintindi nyo at confident kayo na tama ang mga pinagagawa nila. Lumulubog na ho ang bangka na yan. Kapatid ng kawatan. So, laman na this. Alam na natin, partner yun. nakakapa yung mga hirit mo ngayon, ha? Partner yun partners in crime yun. Ang sungaling saka kawatan. Paano ba ito nagsimula, Marlon? Yung pagiging sinungaling ng isang Rex Gatchalian na siya namang kalihim ng DSWD na agency, no? Ito, short brief lang, no? Nagsimulang lumabas ang reklamo ng isang VP Sara sa kanyang budget deliberation, sa kanyang sariling budget deliberation. Office of the Vice President. Correct, tama. Ini-question kasi ng ibang mapapatas na ang kanyang mga programa ay replika lamang ng mga existing na programs na meron ng mga ahensya. Kagaya ng kanyang pagbibigay ng mga medical assistance, yung financial assistance for those people in crisis or in need, yung mga ganyan, at yung mga hospitalization, ang sinasabi replika lamang ito ng existing na ng DSWD. Duplicate. Ito ay pinagtanggol ng isang VP Sara. Sinasabi na hindi kasi lahat ng Pilipino ay lumalapit sa ahensya yun. Kung kanino sila mas komportable ng ahensya, doon sila lalapit. Correct. At kung kanino sila malapit. Yes, oo nga. Diba? Kung taga Cubao ka, di ba? Pupunta ka pa ba ng Divisoria? Para pumunta ron, no? Kung saan yung pinaka-strategical na opisina para malapitan mo. At yung iba talaga pa, kahit sino lalapitan. Para lang maihaos yung kanilang takipin. Siyempre, sisimulan mo kung saan ka nga malapit. Tama. At dahil marami nga namang Office of the Vice President satellite offices, nalalapitan itong mga to. Tama, katulad na ito ni LQP pa. Malapit na malapit siya kay Nanay Bila Pichay na nagdiriwang ng birthday ngayon. Happy birthday po, Nanay Bila Pichay. Pinapabati po kayo ng anak niyo si LQP pa.
Happy birthday po. Enjoy your day, ma'am. Enjoy your day. Magpapansin po kayo para sa mas mahaba pang buhay. Makakatun po kayo. Makakatun. Ano papansin? Okay. Makakatun po. Wait lang may shoutout lang po natin itong isang pang nagpakulay sa ating kaya comment section. Shoutout dito kay Ma'am Karina Bragasa. Maraming salamat po. Itong si Ma'am Karina Bragasa talagang napakasigasig po niyan dyan sa comment section. Mabuhay po kayo, Madam Karina Bragasa. Thank you sa inyong pinakulay niyan. Thank you. Sige, magpabiho daw kayo. Pwede, Mickey Bihon. Magagalit na naman sila na wala. Mickey Bihon. Magagalit na naman si PH. Wala na naman. Kuya PH, hello. Sa yung reaction video. Sige, balik natin. No? So, nagreklamo siya na hindi kasi lahat ng ibinabato nilang mga request for assistance sa DSWD ay tinutugunan. At nakakarinig pati umano sila ng mga feedback na sinasabing sa OVP yan, request yan ng OVP, kalaban yan, wag nang kasi kasunin. Grabe, no? Office of the Vice President, Totoo yan. Marami ho tayong naririnig na ganyang klaseng alingaskas. Na wala nang intro pagka nakita nila yung referral galing sa OVP, automatic po ligwak agad. Ganun no nangyayari dyan, sa totoo lang. Nakita nyo ho kung gaano karami yung mga refer ng OVP, ng Office of the Vice President dyan sa DSWD na bumalik sa kanilang ahensya na dahil hindi sila nabigyan noong mga serbisyo na dapat sana ma-enjoy ng ating mga kababayan. Basta pasok kayo doon sa mga kung sa criteria kung talagang naghihirap kayo, dapat ma-enjoy nyo yung mga ganun. Kaso ang mga benepisyo nyo nakaka-enjoy lang yung mga dumadalo pagka itong si Tambalus ko siya naggaganito. Hey! Ay, nakakatawa. Ibang klase ko talaga ako. Anong nangyari dito sa administrasyon na to? Doon, hindi daw sila nakakapag ng mass payout. Pero pagka nagganito si Tambalustos, hey! Para kung kinakatay na baboy. Klase talaga. tuturin yung kalaban. Para sabihin yon ng isang Albert Durias na maraming salamat sa kulay From green. Chicago, Illinois. Ngayon ko lang nahuli ang live nyo. Still searching attorney's book here. Tayo nga, dalang na lang natin mahuli kasi wala silang tamang oras sa pagla-live . Basta pagka naisipan nila, madam, may mag-live tayo. Abangan nyo lang ho dito, baka papagbigyan tayo ni Madam Pamela na mag-guest natin siya dito. Napakatinding talakayan ho, sigurado. Malupit ho kasi yan . Tignan natin pagka hindi na siya busy ho siya ngayon . Okay. Kay Ma'am Maharlika po, contact ko sila. Opo, sa US. Na para ang isang VP Sara na magsalita ng ganon in national TV, Marlon. Kasi live yung budget hearing . Sa tingin mo yung Ali magsisinungaling? Sa tingin mo yung Ali gagawa ng istorya? Kaya nasabi nga yung sinungaling isang Rex Gatchan yan. Ano ka ngayon? Rex Gatchan yan. Kasi kinontra naman yan na sinagot niya na hindi ito totoo, lahat ay wini-welcome yung mga ganyang paghingi ng tulong at wag sana daw mapolitika ang ahensya. May datos na hawak ang isang Vice President Sara Duterte. Correct. Tama ba? 7,000 something yung inaantay nila na dapat maging beneficiaryo no Rex. May resibo . May resibo ginoong Rex Gatchalian na hindi makakalimutan na mamayang Pilipino. Kaya nga ho may resibo itong si VP Sara na napakaraming ho nilang refer dyan sa ng Office of the Vice President dyan sa DSWD. Kaya kung tatanungin ng ating mga kababayan sa PH Update, merong resibo itong si VP Sara na hindi nabigyan ng tulong yung nanggaling sa kanyang opisina ng mga kababayan natin na naghihirap dahil hindi naman ho talaga magpakatutuho tayo magkano lang ba budget ng OVP. Kahit na meron ho silang mga ganyang klaseng programa, sasadsa yung budget na yan. Pagkaling sila, linapitan ho sila. Dali pa naman lapitan ng OVP. Diba? Wala akong maraming yan. Wala akong maraming cheche-bureche. Pagka ikaw talagang nangangailangan
tutulungan ka ho niyan. Kaya malamang sa malamang, merong resibo si VP Sara, nandiyan yung mga listahan na handa na hanggang sa ngayon, hindi pa rin ho nabibigyan ng tulong itong ahensya na pinamumunuan itong si Rex Gatchalian. Ngayon, ano hong tawag dito kay Rex Gatchalian? Comment nyo dyan sa comment section. Na bago pa man mag-filing ng candidacy noong 2022 presidential elections, ang kapatid mong si Senator Win Gatchalian ay nag-a-apply kay Vice President Sara Duterte na maging katandem niya, maging Vice Presidential bet sakaling tumakbo ang isang Sara Duterte sa pagkapangulo. 2022, no? Tapos ngayon, Ang kapal ng mukha nitong si Win Gatchalian, no? Hindi ko expect na itong si Win Gatchalian nangangarap po pala ng mas mataas na posisyon sa pamahalaan. Gusto maging Vice President. kaisa ka, Secretary Rex Gatchalian, sa pagpapalabas ng maling impormasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya sinabi Masama ng loob isang, ni Rex. this is a statement of the OVP. Yes. Gatchalian, Hindi, sa totoo lang ngayong mga panahon na to, hirap na sila. Nagbi-brainstorming yung mga yan, ha? Ang pagkasiguro itong si Rex at itong si Win Gatchalian nag-uusap, ano pa nangyayari? Walang upay na yung paninira ng administrasyon, pero nandyan pa rin, nakantabay pa rin yung mga vlogger, yung mga OFW dito sa pamilya na to. Ano ba meron dito? Kasi iniisip po nila, yung ginagawa nilang demolition job, tatanggapin na lang ho ng mga ordinaryong Pilipino na ganun-ganun na lang. Pagka sinabi nitong si Win Gatchalian, sinabi nitong si Rex Gatchalian, tatanggapin na lang ho ng ganun-ganun ng ating mga kababayan. Kaso mali po yun. Imposible yung mangyari yun. Marami po dito sa mga taga-suporta ni Tatay Diggs, ang tawag po nila sa mga sarili nila ay mga diehard. Diba? Marami po sa mga OFW, mga DDS, higa nga eh. Kaya kahit anong gawin yung paninira dyan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, medyo tindihan nyo pa ho. Tindihan nyo pa yung mga pa-EJG. Naku, matagal ng issue yan. Hindi pa ho presidente si Tatay Digong, hinahabol na ho siya nitong si Leila de Lima. Hindi pa ho siya presidente, nahabol na ho siya ni Leila de Lima dyan sa mga ano na yan, dapat DDS, doon nga na po yung salitang DDS, di ba? Davao del Sur. Hinahabol na ho siya, wala na ho bago dyan. Dahil si Tatay Digong, baka hindi nga siya makiliti sa mga ganyang klaseng aligasyon. Yung mga babae, kay gahapon ako po, ang gaganda ng mga chicks si Tatay Diggs. Hindi masisira ang reputasyon ng isang Rodrigo Duterte dahil lamang dito sa isang ali na kung saan kitang-kita na pinilit at napilit siya dahil yung anak niya ngayong mga panahon na to napakatindi ho mga pinagdadakinan. Meron hong anxiety. At totoo po yan, naniniwala ko tayo dyan. Marami tayong kakilala na nagkaroon ng ganyang klaseng problema at hindi ho biro yan. No, napakahirap po yan. Natatakot kayo nang walang kinatatakutan. Diba? Hindi nyo alam kung ba't kayo nagmalungkot. Hindi nyo alam ba't kayo natatakot. Yun na ho yun. Mahirap po yun. Kaya itong si Garma, baka malamang sa malamang yung pagkakakulong niya dyan sa House of Representatives, magresulta yan sa pagkakaroon niya ng di ba? Gatchalian's claims inaccurate, misleading. Misleading dahil nga sinasabi niya, pa nga ng title. Bait, di ba? Inaccurate and misleading. Kasi sa Tagalog, sungaling. Question mark. Misleading is budol. Budol, oo. Kasi ang sinasabi niya, wini-welcome naman lahat, ina-accommodate lahat. Pero ang sinasabi ng OVP, yung sinasabi ninyo, hindi yan ang resulta sa baba, sa Correct. grounds. Correct. Kasi pag sinabing in-accommodate, pero makikita mo, yung akala mong natulungan, hindi naman pala. Okay. At huwag natin kalimutan, merong isang congressman naglulumod pa sa regional director ng DSWD para ibigay na yung hinihingi niya Hindi ba drama para yun? sa mga kababayan. Di, Pero makwad parang isang kongresista na luluhod ka. Sa bagay, may isang senator pa to na lumuhod din. Diba? Pero ang punto rito, bakit may issue ng ganyan? Namimili kayo porque hindi marunong unang-una, doon sa kongresista porque hindi marunong sumipsip. At dito kay Vice President Sara Duterte, porque alam nyo na sakaling pagbigyan nyo yung mga inilalapit at inire-recommenda sa inyo ni VP Sara Duterte na dapat bigyan ng tulong ng DSWD, ay alam nyo na ang magbe-beneficyo rito
ay si VP Sara. At ayaw nyo na babango lalo ang pangalan ng isang Sara Duterte sa mata at pulso ng mamayang Pilipino. Pilit niya kasing sinasabi, Marlon, na hindi sana magamit ang ahensya at yung mga pinamimigay na ayudang yan sa mga kampanya ng mga tatakbong politiko. Ano ginagawa Hindi nyo? pa ba? Ano ginagawa nyo ngayon? Di ba? Hindi pa. Actually, totoo yan. Ano ginagawa nyo ngayon? Hindi pa ba kayo nagpapagamit sa mga politiko? Tingnan nyo na lang, itong bagong Pilipinas Servicio Fair, every time na ang isang speaker tambaluslos ay pumupunta sa, hindi naman niya distrito, Marlon, sabihin na natin pumunta ng Davao, bit-bit ang ilang mga kongresista na hindi rin taga Davao at walang kinalaman sa mga distrito sa Davao. Hindi pa kayo nagpapagamit na ang perang bit-bit nilang binibigay pang ayuda ay pamumulitika? Samantalang ang Vice President Sara Duterte, saan mang lupalop magpunta siya, lupalop ng Pilipinas magpunta, siya pa rin ang Vice President ng Pilipinas. Tapos Ito mga ganyan niya congressman na patuloy. to, hindi nyo naman probinsya, hindi nyo naman sakop, at hindi kayo ang nire-representa. Kung mamahagi kayo ng ayuda, gayon-gayon na lang. Pagdating kay Sara Duterte, sinasabi nyo, pamumulitika. Pagdating sa inyo, hindi Trabaho. pamumulitika, trabaho. Tell it to Marie. Pagka nga naman tinamahan ka ng magaling, wala silang kamulat-mulat, kamalay-malay dyan sa Davao, namimigay ng ayuda. Video ng pinapakawalan nilang halaga ng pera. Hindi daw pamumulitika. Pero wala silang kinalaman doon. Yun, si ano pangalan nito, kaya pala, ngayon naiintindihan na po natin, kumbaga, nabuo na ang larawan, di ba? Itong si Mix Nograles, ngayon naiintindihan na po natin kung bakit kung bigay siya doon sa, yung gusto niyang i-hype yung crowd doon sa Davao, di ba? Salamat tayo kay Speaker Martin Romualdez, di ba? Hihintay ko doon yung, Do not bark in the dark. Don't park it na dark. Ay na. So, actually, Marlon, itong hilatsa ng Hilatsa, katauhan. Hilatsa ng katauhan itong si Rex Silon Gatchalian ng CSWD, Marlon. Talagang makakakitaan mo na ng attitude. Bakit? Correct. Una na nating nabalita in the past, I think that was last year, na sinabi sa atin na ito ay may attitude talaga. Attitude meaning sa DSWD headquarters, head office, dyan sa Commonwealth Bank. Nandiyan pa ba yung yung alaga mo nun? Sandali lang. Hindi. Kapag sumasakay siya ng elevator, walang dapat ibang kasabay. Wow. Kailangan mo lumabas, Marlon. Wow. Kailangan mo lumabas, hindi ka pwede Mag-aari mo sakay. elevator, kuya. Meron ng DSWD dito. ang kapal ng mukha nitong si Rex. WD dito na magkukumpirma. Kumpirma ninyo Bawal na may hindi siya dapat wala siyang kasabay sa elevator kundi security. Bakit? Grabe, ang kapal naman ng mukha nitong si Rex Gatchalian. Dahil pa pala nito, ganyan nung entitled yung mga nakapaligid kay Marcos Jr. Anong aasahan natin dyan sa mama na yan? Yung mga sekretary, yung mga undersecretary ngayong mga panahon na to, sa tingin ko, yung mga ahensya pinamumunuan nila, talagang paldo-paldo sila ngayong mga panahon na to. Kasi bangag yung presidente, walang kamalay-malay ang presidente, kahit anong gawin nito mga sekretary at undersecretary, okay lang eh. Kahit mag-besta sila sa mga ahensya ng pamahalaan, okay lang ho. Yes. Bakit? Baka pogi. Meron? Baka pogi. Ayaw mo may kasabay? May bukas pa. Ito. Salamat, Ito. Rapat Cooper. Okay, ang tanong, Sir Marlon, paano kung chicks yung kasabay? Okay, paano? Siyempre, umaga yan. Papasok yan. Basa pa yung buhok yan, di ba? Makikisabay sa'yo, palalabasin mo. Ang tanong, baka itong si Rex, dapat pangalan nito, Rex. Ay, ito tanong yan. Sir Marlon, kung halimbawa ikaw, sasabay sa'yo, bagong ligo. Siyempre, papasok yan, bagong ligo yan. Papasok ng SWD. Palalabasin mo ba ng elevator? Bakit hindi siya peddler ng kasinungalingan? Meron siyang isang staff under sa isang USEC
Mhm. na dinaya ang papel Ah, na high school graduate, ba't ba pinaalala mo pa, Puri? na high school graduate lang, Oh. pero ang kanyang posisyon na hinahawakan ngayon, underqualified siya. Ibig sabihin, Ano? hindi siya nararapat sa posisyon na yon. Pero dahil sa impluensya ng kanyang USEC, at ang USEC na to ay nirekomenda ito sa isang sekretary Gatchalian, di umano, siya ay naging PIO, Public Information Officer. May level pa nga yan. Mataas na posisyon, Marlon, ha, pero high school graduate. Ano ba diniklara niya ron sa college graduate siya? Hindi ko alam ba? Classification nyo. Ang Grabe ano ka. dyan, yung HR, Qualification bakit nyo. pumayag ang HR? At ang civil service, Civil service. CSC. Grabe, ang hirap po kayong pumasok dyan sa civil service na yan. Diba? Tapos kayo, hindi naman sa pagkaano sa high school graduate, kahit na matalino ka pa, pero yung mga kasabayan mo dyan, nagsunog ng kilay para makapasok lang dyan sa makapagserbisyo sa pamahalaan. Alam ko pagka ikaw, cum laude, summa cum laude, o meron kang sa iyong pag-aaral, hindi mo na kailangan mag-undergo ng civil service exam. Pero kung ikaw ordinaryo lamang, kailangan mo yun. Tapos itong isa na to, high school graduate lang. Hindi naman natin linalang lang yan, kasi graduate pa kayo, importante, di ba? Pero unfair naman ho yun para doon sa mga talagang pinaghirapan nila, ang pagpasok nila na yan sa pamahalaan para magpaglingkod sa ating mga kababayan. Kumbaga yung standard meron nung pinapanatiling standard ng Civil Service Commission kung saan lahat ng papasok sa atin, dapat may ulo. Bakit hindi nyo nakita yon? Dapat to ma-visit. So, kung Bisitahin ganyan sa nyo, ilalim ang mga tao ninyo na nagsisinungaling, nagdadaya, and all, ano tingin mo ang pinakaulo ng ahensya? Sinungaling din, mandaraya din. Pwede. Sinungaling. Sinungaling ulo, sinungaling tao. Sinungaling lahat, Sir Marlon. Wala na tayong maaasahan dito sa administrasyon na to. Lahat ng mga nakaupo dito, mga sinungaling. Nasa yan? It will transcend down. Yung sinasabi mo ba, Yusek, ito ba yung may bagong sasakyan galing sa Pogo? Uy! Hindi tayo sure kung galing sa Pogo. Nagtatanong tayo kung galing sa Pogo. Bawal ba magtanong? Tatanong pa. Ang USEC na to dati ay merong van na car assignment o vehicle assignment from DSWD. Ito ay isang Toyota Hiace commuter van yata. Recently, I think 2 months ago or 3 months ago, binalik na niya itong car assignment niyang ito dahil minsan isang araw, pumasok na lamang siya sa isang ahensya na nakaisa ng photo van. So, mas maganda si Photon? Hindi, ang tanong dun, Marlon, he is now able to afford to buy himself a new car without depending on a government So, bago vehicle. na to? Kanya na. Ay, good for him. Talagang umaaset. So, Wala naman tayong kontra sa pag-asenso ng mga tao. Wala tayong kontra dyan. Ang tanong lang natin is, Hindi naman kasi pwedeng kayo lang. Dapat yung iba din ang masunod. Okay lang naman yun, kaso dapat galing sa malinis. Wala namang problema kung gusto nilang kung bibiyayaan din sila ng Panginoon ng pasensya din. Walang problema, pero dapat hindi galing doon sa sa kaban ng sambayanan. galing saan? Diba? Galing sa Pogo? saan ang ito ba ay fully paid binayaran? Leasing? Naku. Ito ba ay diniklara mo sa Very salment mo? Naku. Diba? Ngayon, Madam Pamela. kasi every quarter, ang alam ko, nagre-review ka ng salment mo eh. So, yung bang yan, dineclare mo as one of your assets na under ng utang sa bangko o fully paid. May ganun kasi, di ba? Naalala mo. naman, sasagutin. Nakadeclare ba yan sa iyong Huwag salin? na. Tumawa. Ilisip mo muna yung staff mo na maldita dyan. Okay, Ren May Plato from Hong Kong. Maraming salamat. Ayun na nga mga kabayan, dito na ba natin tatapusin? Tuloy pa Salamat natin. sa pakulay. So lahat ng ito, Marlon, it all leads to them trying to pin down and attack still the Dutertes. Correct. Diba? Ayaw nilang tantanan.
Tantanan. Bakit ba galit na galit o takot na takot sila sa mga Duterte? Secure. Alam nila na alam nila na kahit anong pangkukuyog ang ginagawa, kahit anong pagbubugbog, paninira ang ginagawa, nananatiling matayo at mataas ang ratings ng isang Rodrigo Roa Duterte at isang Sara Duterte. Kahit ang isang former President Rodrigo Roa Duterte ngayon, Marlon, merong issue sa kanyang COC na pilit pinapakan sila ng kilusang magbubukid ng Pilipinas sa Commission of Election na hindi siya dapat tumakbo. Ito naman kay MP, kilusang magbubukid ng Pilipinas, dapat ang pinagtutuunan nyo po ng pansin, yung malalang agri-smuggling. Dapat, considering magbubukid kayo di ba? Kayo po ang una-unang naapekto. Ito siguro yung nagpapa-atras kay PRRD na pinapakan sila ang kanyang kandidatura diyan sa kanya COC sa Comelec. Dahil sa talamak na agri-smuggling at ang mga magbubukid na Pilipino po ang unang-unang naapektuhan doon sa binabang taripa sa Bureau of Customs. Tapos ngayon, nakikialam pa kayo para naman sa kandidatura bilang mayor ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. To the point na yung pagiging apektado nila, Marlon, alam mo ba yung mga ani nila, minsan nakikita na lang natin sa kalsada na tinatapos dahil walang bumibili. Ano yan madalas? Kamatis, sibuyas, di ba? Tama. Tapos ang papakialaman na ninyo, yung isang tao na meron naman ng record of performance and good performance sa Davao, di ba? Ganun kayo, KMP, malinaw na malinaw yung resolution ni Congressman Sonsing para imbestigahan yung agri-smuggling. Bakit tahimik kayo dyan? Tapos yung usaping lokal na politika sa Davao City ay umiepal kayo. Ano ba ang gusto nyong palabasin? Bayad na rin ba kayo? Oh, no wonder. Kaliwa rin tong mga to. So, gusto nyo, pareho na rin ba kayo ng ilang mga kongresista na mas pinapanigan yung mga drug pusher, drug lord, at drug addict? Samantalang kayo, dapat ang number one advokasya nyo ay kapakanan ng mga magbubukid, magsasakang Pilipino, pero ang pinapakilaman nyo ay politika sa Davao City. May nag-isip ako, hindi kaya ito ay pakawala naman ng kabilang partido ng mga Nograles. Dahil di ba ang kalaban ni PRRD si Carlo Nograles. Carlo. Pagka pinakawalan ka, sa magkanong dahilan? Yun ang tanong. Oo. Sa magkanong dahilan? Para i-operate mo ang isang PRRD, that means to say, it is somehow an admission na wala ka. Parang volats ka. Ang layo. Talo ka, wala na. Mas maniniwala ako kung residente ng Davao yung magpapail ng ganyan against kay Pangulong Rodrigo. Correct. Pero, tama. Ikaw, kayong samahan ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, bakit mas pinagtutuunan ng pansin nyo yung pagtakbo ni PRRD bilang mayor sa Davao City kaysa pagtuunang pansin nyo ang pagpapatawag dapat ng Kongreso sa 10 personalidad na pinangalanan ni Congressman Sonsing, partikular na rito si Michael Ma na super BFF ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Uy, sabi ni Marlon, ni Eric, hindi man magsasakayan mga NPA yan. That's true, sabi ni Ken Simil. Dwayne Mayers, question po from Silent. Wag po kayo magalit. Kung magsasalita rin ba kayo against PBBM? Dwayne Mayers, question po from a silent majority. Wag po kayong magalit sana. Kung hindi po ba kayo tinanggal as USEC, magsasalita pa rin ba kayo against PBBM? Baka po ako nag-resign na. Kung hindi rin aayon, kung hindi rin aayon sa aking core values, yung mga nakikita namin doon, lalo ang hinahawakan kong departamento, Marlon, kung tayo ay nakaupo. Ibig sabihin, itong mga, tuloy natin.
Tuloy, madam. ay finance, kapag ako ay pinilit na isampa ang ganitong vendor sa mga Bids and Awards Committee, na i-award ang ganitong proyekto sa ganitong preferred vendors, hindi ko maatim na ako ay manatili sa kanila dahil eventually hindi naman sila ang mananagot. Ako na pumirma, ako na pumayag. Same. Yes. Ako pa, ito ako to. Kaya Personal. ako na magkikwento, sorry ikakat lang kita. Merong panahon si Marlon na siya na ang nagvo-volunteer, na siya na ang mag-out ka na nung Pag-alis kay Atty. Vic, Oh. sabi ko kay Tata Ray Briones, boss, magpapaalam na ako. Sabi ng isang Ray Briones, bakit sa kapunta? Hindi, boss, mauna na ako mag-resign. Ha? Wala nang mangyayari rito. Oo. Nung nalaman kong umalis na si Atty. Vic Rodriguez. Sabi niya, hindi, Lon, antay ka lang. May appointment ka. Panindigan mo yung appointment. Diba? Pero ibig sabihin, doon pa lang, una pa lang, nung na hindi pa namin nakakausap si Atty. Vic, pero nararamdaman na namin yung pakikialam. At ako po mismo, dahil sumama ho ang tanggapan namin doon, sinarade yung mga hoarding Oo. sa asukal, sa bigas. Oo. Ako ho mismo, yung mga pangalan na binanggit ni Atty. Vic Rodriguez doon sa libro, narinig ko rin ho mismo doon sa mga rating team kung kani-kaninong pangalan lumalabas ang protector doon sa mga bodegang sinalakay natin noong mga panahon. And campaign season pa lang, Marlon, whenever Pero napakaganda ho ng tanong na yun, ha? Kasi marami yung mga nagsasabi ngayon, yung third floor na yan, andyan lang naman yan dahil meron silang kandidato sa 2020. Hindi ho. Maaamoy naman ho natin kung itong mga to, may sabi itong mga individual na to, kung wala silang panindigan. Hindi pa ho natin sila hindi pa natin na kahit pa nakakwentuhan itong si yung delivery pa lang ng kanila, paano nila talakayin at takayin yung mga masasabi na po natin na pagkakatiwalaan po natin. Hindi po nila basta-basta ibebenta yung kanilang position dahil sa views. Kasi kung pwede naman po nila magpakaaso sa administrasyon, pero hindi po nagagawin yun. Kasi marami po ngayon talagang kumikita yung mga yan. Sabihin ko lang po sa inyo. Yung kinikita ng mga content creator, yung mga political vlogger sa YouTube, yung mga vlogger ng administrasyon. Wala pa ho yung kita nila sa YouTube, sa FB o saan. Yun pa lang kung nakukuha nila sa administrasyon, malamang gakulangot lang ho. Yung mga ads na nakukuha natin dito sa YouTube. Wala ho. Ay yung mga nagbabalikan ngayon na vlogger, nagbabalik lang dito sa administrasyon. Napakalaki ho ng offer sa mga yan. Kasi meron silang following. Kaso yung mga following nila, yung mga followers nila, hindi na ho basta-basta mapapaniwala doon sa mga kalukuhan nila. Paano mo sasabihin walang korupsyon sa pamahalaan? Sige nga, kung ikaw vlogger ka ng administrasyon, paano mo sasabihin sa akin na walang korupsyon? O bakit bumabagsak ang ating bansa? Anong nangyari doon sa mga flood control? Bakit nagmamahal yung presyo ng mga pangunahing bilihin? Sabihin mo sa iyong mga manonood, sa iyong mga viewers na okay naman ang peace and order, ha? Okay naman ang pamamalakad ng pamahalaan na to pagdating sa peace and order. Bakit ang dami na nagugurgur ng mga bata? Ba't ang daming holdapan? Ba't ang daming kidnapan? Mahirap po talagang depensahan sa totoo lang. Pero kahit na mahirap depensahan, dahil mga mukhang pera itong ibang mga vlogger na to, kinakain na lang po nila yung mura na inaabot nila sa sambayan ng Pilipino basta makapaldo sila dito sa ating isla. Ayun na nga mga buhay, dito na natatapusin ang ating talakayan. Tingnan natin kung magagawin po natin ang part dito. Maraming magagandang mga videos sa market. Kami lang. Dito sa video na to, nasa 22-minute mark po tayo. Kung gusto nyo panahon dito video na ito sa third floor studio. Ayun po pinakalitas sa video. Rex Gatchalian. Rex Gatchalian. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat.